Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa din ang panawagan ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, sa Hamas na malapit na ang kanilang katapusan at mas maigi pa na sumuko na lamang ang mga ito hanggat may pagkakataon pa. Ayon sa kanya, ang digmaan umano'y nasa mahigit 2 buwan nang nagaganap at sa ngayon ay malapit na ang pagbagsak ng Hamas. Pinayuhan niya ang isa sa mga lider ng Hamas na si Yahya Sinwar na mas maigi na sumuko na lamang kaysa harapin ng maaga ang kanyang kamatayan. Ayon kay Netanyahu ay marami na umanong mga miyembro ng Hamas ang sumurrender sa kanilang puwersa dahil sa takot at pangamba na matatalo na ang kanilang ipinaglalaban. Subalit patuloy naman itong pinapabulaanan ng Hamas at sinabing hindi umano totoo ang mga pahayag na ito ni Netanyahu. Halos mag-isang buwan na ang nakakalipas mula nang sabihin ni Israel's Defense Minister Yoav Gallant na ang Gaza ay kontrolado na ng IDF. Subalit nilinaw naman ng Hamas na walang matitirang buhay sa kanilang mga bihag kung hindi matutugunan ng IDF ang nais ng Hamas na palayain ang ilan pang mga bilanggong Palestino sa Israel. Pilit pa rin silang nagmamatigas at naninindigan sa kanilang ipinaglalaban. Ayon kay Yoav Gallant, ang mga nalalabing lugar ng Hamas sa Gaza na itinuturing nilang pinakaligtas at pinakaprotektado ay sa kasalukuyan ay halos mawasak na ng puwersa ng Israel. Ito ay ang Jabalia at Shijaya. Inihanda ng Hamas ang mga lugar na ito para sa kanilang pag-atake sa Israel nang nasa 1 taon, subalit ngayon ay napasok at inaatake na din ng Israel. Makikita sa video na ito ang ilang mga miyembro ng Hamas na isinusuko na ang kanilang mga sarili sa puwersa ng Israel. Ayon kay Gallant, bukod sa maliit na lamang maaaring galawan ng puwersa ng militanteng grupo, naubusan na din sila ng armas na kanilang magagamit laban sa Israel Defense Forces. Hindi kasi hinahayaan ng Israel sa pakikipagtulungan ng bansang Estados Unidos na makapagpasok ng mga armas o anumang kagamitang pangdigma ang bansang Iran sa Gaza upang magamit ng Hamas. Matyagang binabantayan ng Amerika ang mga pumapasok na sasakyan sa Gaza mula sa himpapawid hanggang sa karagatan upang mapigilan ang pagpasok ng anumang armas sa Gaza Strip. Hindi na sapat ang armas ng Hamas dahil marami na din sa mga imbakan nila ng mga armas ay sinira na din ng Israel Defense Forces. Bawat lugar kasi na pasukin ng IDF sa Gaza Strip ay may mga reserbang armas ang Hamas, subalit agad naman itong winawasak ng puwersa ng Israel. Isa ding chemical weapon factory ng Hamas ang pinasabog ng IDF noong mga nakaraang linggo. Natunto nila ito nang makita nila ang plano ng Hamas sa isang silid na pinasok ng IDF. Dahil na din sa pag-atake ng IDF sa mga tunnel ng Hamas, marami sa mga ito ngayon ay hindi na napakikinabangan ng Hamas. Nariyan ang pasabugin, pabahain at barahan ng kung ano-ano para lamang hindi magamit ng Hamas sa kanilang mga plano. Sa ngayon ay marami pa din sa miyembro ng Hamas ang nagtatago sa ilang mga tunnels nila, pero dahil sa hindi sila gaanong makagalaw dito, nahihirapan silang makipag-usap sa kanilang mga kasamahan sa ibang tunnels at sa kanilang mga miyembro na nasa outside world. Hindi sila agarang nakakahingi ng kanilang mga kailangan dahil marami sa mga communication facility nila ay pinasabog ng Israel. Sa pag-abante ng Israel sa Gaza, mas lumilit na ngayon ang mundo ng Hamas sa Gaza. Bukod dito, marami ngayon ang nagugutom sa Gaza na isa pang dahilan kaya marami ding mga miyembro ng Hamas ang mas pinipili na lamang na sumuko. Nahihirapan na ang maraming mga Palestino sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Simula kasi noong 9 ng Oktubre, hindi pinayagan ng gobyerno ng Israel na makapagpasok ng tubig, pagkain at kuryente sa Gaza Strip na kung saan nasa 2 milyong mga residente ang naninirahan dito. Dahil dito ay nagiging desperado na ang ilang mga Palestino at nagtutungo sa mga warehouse upang makipag-agawan sa mga supply ng pagkain na kanilang kailangan upang mabuhay.
Ayon sa World Food Program, ang buong populasyon ng Gaza, kabilang na ang Hamas, ay kailangan ngayon ng pagkain. Hindi na din nagiging sapat ang mga relief organization na mag-supply ng pagkain sa buong Gaza Strip. Ilan sa mga natitirang mga bakery sa Gaza ay napilitan na ding magsara dahil naman sa kakulangan ng mantika, harina at gas. Nahihirapan din ang mga Palestino ngayon pagdating sa kanilang pangailangang medikal dahil sa karamihan sa mga ospital sa Gaza ay wasak na at hindi na halos magamit. Kulang na din ang supply ng mga gamot at iba pang mga gamit pang kalusugan sa mga ospital. Dahil sa wala ding supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Gaza Strip, nahihirapan din ang mga ospital na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Dahil sa walang tigil na pagsulong ng Israel Defense Forces sa Gaza Strip, tila nagiging maliit na para sa militanteng grupong Hamas ang kanilang ginagalawan. Habang lumilipas na ang araw ay mas nagiging komplikado na ang sitwasyon ng mga militanteng grupo at anumang araw ay maaaring bahain ng Israel ang ilan sa mga sikretong tunnel ng Hamas sa Gaza. Kaya sa labis na desperasyon, bukod sa mga kilalang grupo at organisasyon tulad ng Hezbollah, Houthi at ng Islamic Jihad, ngayon ay sinusubukan na din ng Hamas na makipag-ugnayan sa Pakistan upang humingi ng tulong. Dahil sa pagkadesperado ng Hamas dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, humihingi na ngayon ng saklolo si Ismail Haniyeh sa bansang Pakistan. Si Ismail Haniyeh, kung inyong matatandaan, ay ang pinuno ng Hamas na ngayon ay nagtatago sa bansang Qatar. Naniniwala si Haniyeh na kung makaharap umano ng Israel ang puwersa ng Pakistan ay tiyak na matatakot ang IDF dahil ang Pakistan umano ay isang bansang matapang at walang kinatatakutan. Kayang-kaya mo nang tapusin agad ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Subalit sa dinami-rami ng bansang kilalang kaalyado ng Iran at ng Hamas, bakit nga ba sa Pakistan nila napiling humingi ng tulong? Ano nga ba ang koneksyon ng dalawang bansang ito sa ngayon? Una sa lahat, hindi din pala kinikilala ng bansang Pakistan ang Israel bilang isang nagsasariling bansa. Wala din itong diplomatic relation sa mga Hudyo kahit na noon pa man. Napag-alaman din na ang numero unong kritiko ng Israel ay ang Pakistan. Lihim din itong nagpapadala ng mga maliliit na tulong sa Palestine at ayon sa CIA, ang Pakistan umano ang nagsasanay sa mga sundalo ng Hamas noong panahong nagsisimula pa lamang ang militanteng grupo. At noong taong 2021, nang sabihin sa media ng isang senador sa Pakistan na totoo ang balita na ito na Pakistan nga ang nagsasanay sa mga sundalo ng Hamas. Kahit ang mga tipikal na mamamayan ng Pakistan ay sang-ayon din sa ginagawang pag-atake ng Hamas sa Israel. Sa katunayan sa isang ginawang survey, nasa 98% ng mga Pakistani ang nagsabi na sinusuportahan nila ang Hamas kontra Israel. Sinasabi pa ng mga Pakistani na ang grupong Hamas ay mga freedom fighters at hindi terorista. Sa kabila ng sorpresa at brutal na pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre sa Israel, ay hindi pa rin nababawasan ang suporta ng Pakistan sa Palestine. Nasa 2% lamang ng mga Pakistani ang sumusuporta sa Israel at naniniwala sa ipinaglalaban ng mga Hudyo. Nagsasagawa ng mga kilos protesta sa mga malalaking syudad ng Pakistan ang 78% na ito ng mga Pakistani upang ipakita sa buong mundo ang kanilang suporta sa Hamas. Binoboykot din ng Pakistan maging ang McDonald's dahil sa pagbibigay nito ng libreng pagkain sa mga sundalo ng Israel sa Gaza, kasama pa ang Coca-Cola at Pepsi sa kanilang mga binoykot. Kung titignan ay malaking tulong ang magagawa ng Pakistan para sa mga Palestino dahil na din sa kapal ng populasyon nito at ang nag-iisang nuclear Islamic power sa buong mundo. Minsan na din sa kanilang kasaysayan nangyari na sinuportahan nila ang Hamas noon, kaya naman hindi na maitatago sa mundo kung bakit tutulungan ng Pakistan ang Hamas kontra Israel Defense Forces. Subalit, kahit humingi ng suporta at saklolo ang Palestine sa Pakistan, hindi naman nangangahulugan na agarang aaksyon ng Pakistan at agad-agad na tutulungan ng Hamas. Alam naman natin na isang Pakistan sa mga pinaka naghihikahos na bansa ngayon sa buong mundo. Wala silang sapat na kakayahan upang tulungan ng Palestine kung ang kanilang sariling bansa ay kailangan ding asikasuhin, lalo na ang kanilang ekonomiya. Kung sakali din na tulungan ng Pakistan ang Hamas ay kakaharapin din nila ang Estados Unidos na kilalang godfather ng Israel. Kilala din ng Amerika na tinutulungan ng Pakistan upang makabangon mula sa pagkakalugmok ng kanilang ekonomiya, kaya't kung sakaling tutulungan nila ang Palestine ay para na rin silang dumampot ng isang malaking bato na ipupukpok nila sa kanilang mga ulo.
Kaya naman ang tanong kung tutulungan ba talaga ng Pakistan ang Hamas, ang malaking kasagutan ay hindi, dahil baka sa huli ay pareho silang wasak at lugmok at hindi na makakabangon mula sa kahirapan, bunsod ng digmaan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!